kanina nabasa ko lang sa dyaryo, tamang-tama, Yan. na yung spokesman ng ICC, Dr. Fadi L. Abdallah, Yan. Pakinggan nyo. sinabi that the surrender of former Philippine President Rodrigo Duterte of the ICC to the ICC was a decision entirely made. Bakit sila nagagawa nila yung mga ganito sa sariling batas? May posisyon sila, executive pa. Diba? May posisyon sila sa gobyerno, regardless executive man o hindi. May posisyon sila sa gobyerno, pero kayang-kaya nilang gawin. Oo, dumaan sa letter. Chop na natin, ha? Actually, yung subpoena na pinapapirma ko sana kay SP Cheese, isa para kay Prosecutor Fadulyon, at ikalawa para sa head. Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa problema para sa issue ng bayan ating pag-usapan. Actually, problema naman bayan din talaga yun. Today is April 4, araw ng Friday weekend. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat, ha? Maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik nanonood dito sa Joe Malone TV sa programa natin at naniniwala kayo na ito yung mga dapat natin pag-usapan, himahimayin at bosesan. Bibilisan ko lang dahil mahaba-haba itong video na to. Tingnan natin kung saan natin puputulin. Ito yung about kahapon doon sa Senate hearing. I know you have watched it already sa mga other vloggers, pero bigyan natin ng hustisya. Bardagulin natin. Dahil putya, hindi sila umatin. Pag sila, pwedeng hindi umaten, letter lang, galing kay Bersamin, di ba? O, hindi makaka-aten yung mga kabinete ko, di ba? Pero pagka mga political vlogger, kailangan umaten, di ba? Ganun, no? Lupit, no? Ang lupit. O, plano ipakontempt, Plano ipakontempt, Nag-uusapan na ipakontempt lahat, putya. Dahil mga hindi nagsi-aten, not just one, but the whole team. Di ba? Ang lupit nun. Okay, shoutout lahat ng mga nanonood sa akin. Maraming salamat. Paki-double check po kung nakasubscribe kayo. Kung hindi naman, paki-subscribe na lang at paki-click yung bell icon. Pucha. Sa tabi ng subscribe icon. Tapos paki-click all. Okay? Shoutout Franklin Forog, Lorna Tovera, Florina Dacumos, Queen Oro, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Maos, Bongko, Lorna, Danny Ubaldo, Lito Javier, Manik Sangko, pati na rin si Jeyo Production. Binibilisan natin kasi mahaba ito eh. Gusto kong mabigyan ng justice. Alam ko napanood nyo na ito kahapon din, pero gusto ko himahimayin eh. Tapos pag-usapan natin, di ba? Kasi kung kaya na nilang gaguhin mismo yung mga hearing, di ba? Sinabi nila na according sa letter ni Bersamin, na nasagot na lahat sa tingin nila, nasagot na lahat ng dapat pang tanungin na itong mga to na umaten. Kaya hindi na nila kailangan pang umaten lahat. Ganun kalupit. Di ba? Ganun kalupit. Pwedeng hindi sila umaten, pwedeng hindi sila sumagot, pero pagka ibang resource person, patay, contempt agad. Ganun kalupit. Di ba? Napag-usapan nga ng Banateros to kahapon eh. Di ba? Pag-usapan natin. Mag-inject tayo ng mga unti-unti, pero panoorin mo natin kasi medyo mahaba to. Itong ginawa ng mga officials from the executive branch of government is a total snub to... Ni-snub tayo. As far as we're concerned. And ito'y tahasang pagbaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. Kung ayaw na mag-attend ng hearing, yan. ibig sabihin, ayaw na nilang magpapacheck sa atin na co-equal branch of government. So what will happen to this? Pag tuluyang ganito ang mangyayari is, I think we are now on the verge of a constitutional crisis kapag tuluyan nilang i-snub yung ating imbitasyon. In-snub no? Wala na mangyari. Wala na respetuhan ito sa isang kapwa co-equal branch of government. Ika nga, bastusan na. Madam Chair, I would like to move that we issue subpoena to these government officials to require their presence in the next hearing. Kung meron ka pang gaganaping hearing, dapat masubpoena ito sila para magkaalaman. Klaruhin natin ito.
Maraming salamat, Senator Ronald De La Medyo Rosa. chinap-chap na natin, dalawa yung sabpina na pinapapirma ko sana kay SP Cheese. Isa para kay Prosecutor Fadulyon at ikalawa para sa head ng ating Air Force, si General Cordera. Pero yung dalawa, hindi ko pa natatanggap na pirmado. Ang sinabi ni SP, pinadala na daw niya sa legal ng Senado. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayo natatanggap. Ang huli natin balita kay SP, hindi niya pipirmahan, pero yung hinayaan niya na lawyer ata yung pipirma, kaya nandoon sa abogado. Follow up natin, Grabe, ang daming walang tao. Alam mo, if this sila lang, no? situation is left unchecked, ang mangyayari sa atin dito is hayaan na lang natin na meron tayong Philippine National Police na patuloy na nilalabag yung ating konstitusyon at ang ating mga batas. Hindi po maganda ito, Madam Chair. Kaya nag-exist yung Senado, in particular, yung buong Kongreso, para meron tayong checks and balances. Hindi po pwede yung executive branch of government, hahayaan na lang natin na gagawa sila ng mga hakbang na lapag sa ating konstitusyon. Paliwanag natin, no? Ito para doon sa mga hindi pa nakakagets. Para sa inyo to. Tayo okay na nag-gets na natin. Pero ito, konting linaw lang. Nasa tingin ko tama. Nasa tingin ko, opinion ko lang to. Bakit sila nagagawa nila yung mga ganito sa sariling batas? May posisyon sila, executive pa. Diba? May posisyon sila sa gobyerno, regardless executive man o hindi. May posisyon sila sa gobyerno, pero kayang-kaya nilang gawin. Oo, dumaan sa letter. Sige, nagpadala ng letter si Executive Secretary Bersamin na hindi nga makaka-attend itong buong kabinete. Pero kaya nilang gawin. Di ba? Sa mga ibang resource person, gaya nila Alice Guo, kami, mga political vlogger, hindi pa pwede yan. Hindi pa pwede yung ganyan. Di ba? Pero sila harap-harapang bastusan, pwede. Di ba? Nagets nyo? Yung GAA, sample, yung GAA, walang mga pirma. Alam nyo yan, na-discuss na natin yan overtime. Na-discuss na rin ni Atty. Vic lahat yan. Alam nyo natin na walang pirma pero pinirmahan, pinasa, na-approve, ganyan, leche na yan. Pero hanggang ngayon, wala. Gulong. Oo, umaandar. Oo, gumugulong. Ayun na, nandoon na tayo. Gumalaw ang Supreme Court? Oo. Gumalaw? Yes. Okay. Gumalaw lahat. Pero ang tanong, hanggang kailan? Diba? Hanggang kailan? O sasabihin na naman nila sa atin, wala naman kayong alam sa batas eh. Hindi nyo alam na hindi naman ganun kadali yan. Siyempre, gumugulong yan. It takes time. Okay. Siyempre, it takes time. Lahat naman ng bagay, it takes time. Pero hanggang hanggang kailan? Kasi ganito eh. Sa amin mga HR, sa amin, mga HR especially, sa training and development, lahat naman pwedeng matuto. Correct naman. Lahat naman pwedeng matuto. Iyahalin tulad ko lang, lahat naman pwedeng matuto. Pero ang tanong, hanggang kailan? Kasi baka mamaya, time-consuming kasi hanggang kailan at higit sa lahat, naglalabas ka din ng pera doon sa training. So ang tanong, lahat pwedeng matuto? Oo. Eh ang tanong, hanggang kailan yan matututo? Kasi time-consuming yan, umaandar yung oras at naglalabas ng pera. Same logic applies sa ganito, sa gobyerno natin. Oo, time-consuming, di ba? It takes time na gumugulong yung batas, gumugulong yung apela. Yung hearing na yan gumugulong. Pero ang tanong, time-consuming, hanggang kailan? Mahihintay pa ba natin? O aabot pa ba yan? Gaya na lang nung GAA. O, yung GAA, hindi ko question yung trabaho nyo. Okay, trabaho nyo yan kasi expert kayo dyan. Kami, observer lang naman kami. Wala naman kaming alam dyan hindi naman kami politics expert. Hindi naman kami nag-aral ng law. Correct? Diba? Tayo mga nanonood. Pero ang tanong, hanggang kailan? Time-consuming din kasi yan. Naghihintay din kami. Diba? Oo, alam namin na hindi ganun kadali yung trabaho nyo. Pinag-aralan nyo yan, matagal kayo nag-take yan, nag-exam kayo. Kami, observer lang, tambay dito, tambay doon. Pero hindi naman siguro lingid sa kaalaman nyo na time-consuming yan. Eh, ang tanong ng taong bayan, hanggang kailan? Kasi pwede maging dahilan yun eh. Di ba? Pwede maging alibay na lang na, gumugulong naman eh, hintahin na lang natin. So hanggang kailan kami maghihintay? Ang lagayan ng sagaa. Ito, proven na, di ba? Na
Ano yung findings ni Senator Amy na illegal yung pagkakaaresto kay Tatay Digong? O, 'di ba? Illegal na kung illegal. Sige, alam na natin yung point na 'yan eh. Napanood niyo na nga 'to kung tutuusin eh. Binibigyan lang natin ng justice. Binibigyan lang natin ng opinion, ng reaction based sa aking pananaw. Based lang sa akin, pwedeng mali ako, pwedeng tama ako. Pero alam niyo naman ang dahilan, 'di ba? Pare-parehas naman tayo nag-o-observe, pare-parehas tayo nanonood, hindi lang kayo nanonood sa akin. Nanonood din pa kayo sa iba't iba. Pero ang tanong kasi natin, hanggang kailan? Napatunayan na eh. May findings na nga ni Senator Amy Marcos na illegal ang pagka-aresto kay Tatay Digong, walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, walang red notice, ano ba yung natanggap lang? O bakit? Ang tanong, ano na? Di ba? Gaya na tinatanong ni Senator Bato, ano na next move? Okay na, bla bla, nandyan na, nandun na nga si Tatay Digong, mukhang nag-enjoy pa nga ata si Tatay Digong doon dahil maganda ang detention nila doon kumpara naman dito sa atin. O, di ba? Ang tanong hanggang kailan? Di ba? Hanggang ano na yung next move? Yun ang gustong malaman ng Pilipino. Di ba? Yung sinasabi kasi nito mga to, alam na natin eh, na okay na, may findings na nga si Senator Amy, na huli na nga. O ano na yung next move? Ano na ang mangyayari kay Tatay Digong? Di ba? Yun ang gustong, I think, and I strongly believe na yun talaga yung gustong malaman ngayon ng mga Filipino people, ng sambayanan. Di ba? Ano na ang susunod na galaw ng gobyerno while malapit na yung eleksyon? Ano bang hinihintay natin matapos yung eleksyon? Bago tayo kumilos? I'm sure. Di ba? I'm sure. Di ba? Merong mga hinihintay yan sa 20th Congress. Di ba? Merong hinihintay yan kung sino yung mga next na uupo. Di ba? So talagang pause ngayon eh. Pause ngayon. Maaari magkakaroon ng hearing. Oo na nga, nagkaroon na ng hearing. Eh. Pero yung action niyan, sigurado ako sa 20th Congress pa. Di ba? Ano yan? Ano ko lang to haka-haka ko lang to I-opinion ko lang to. Baka ganun lang. Kasi naghihintay tayo nakahang tayo Kumbaga, eto na. Alam na natin. Nandiyan na. Pero hanggang ngayon, wala. Walang movement, walang galaw. Makakasuhan ba yung mga yan? Makokontempt pa yung mga yan? May susunod pa kayang hearing? Di ba? Ito ngang hearing na to, nung kahapon, nung April 3, dapat nga, hindi na masusunod dyan, di ba? Hindi na matutuloy yan. Pero, etong si Senator Amy, tinuloy. Hindi ko alam kung ano yung dahilan ni Senator Amy. Mali man ako, tama man ako, palagay ko lang to. Kung sinasakyan lang niya to, o talagang gusto niyang, o talagang kaibigan ang turing niya kaya BP Inday Sara sa mga Duterte, talagang gusto niya nang salungatin ang kanyang kapatid na presidente natin ngayon, o talagang tumatayo si Senator Amy sa sarili niyang paa, sa sarili niyang paninindigan, sa sariling batas natin dito sa Pilipinas, o ano man yung dahilan niya. Di ba? Hindi natin na alam. Di ba? Hindi naman natin alam. Totoo naman Pwedeng baka sumasakay lang to, sumasayaw lang to, baka sa susunod, kakampihan niya. Hindi natin alam yun. Okay? Hindi natin alam. Pero ang tanong lang natin kasi talaga rito, so ano na yung next move? Ano na? Alam naman natin, may findings ka na nga di ba? Panoorin pa natin, tuloy natin. So, nag-iinit yung ulo ko. To check them. So, kung hindi sila magpapacheck, isnab sila ng isnab sa atin, then magkakaroon tayo ng constitutional crisis dito, Madam Chair. Sang-ayon po ako sa inyo at talagang hindi tama itong pangkalahatang sinasabi. Talagang hindi tama. Executive privilege, lahat na lang sub judice. Alam naman natin, hindi naman tayo lihis at alam naman natin na napaklaro ng Nery versus Senate, yung Ermita case, kaliwaliwanag na kinakailangan na talagang malapit sa Pangulo, ang impormasyon hindi makukuha sa iba, hindi naman ito magiging panganib para sa lipunan, kaya't paano po ito naging executive privilege, alam na po natin yan, at hindi naman tayo nakikialam dun sa bagay-bagay na sinaloob ng mga kaso at asunto sa Korte Suprema. Pwede bang parusahan ang mga sumapi sa pag-aresto, katulad ni General Torre? Yan. Anong mangyayari kina Garma at kina Leonardo?
Kasi ang pagkaalam natin, yung iba sa kanila at yung pamilya nila ay nasa Amerika na. Sakop ba sila nung executive order ni Presidente Trump? So yan ang mga katanungan natin kasi lumalawak na lumalawak itong pagsisiyasat natin. Umabot na sa US kung saan alam natin nagtatago sila. Kaya nag-aalala ako ano ba nangyari rito. So paano yun? Gusto ko sana ipaliwanag ng ating justice pero wala sila. Sila Kaya Garma, justice lang po Espinosa. tayo. Pero importante po to. Espinosa. Ngayon, yung administrative arrest, may DOJ local opinion, legal opinion raw, na lumabas noong November 21, 2024. Nakita po namin ito Nasa website ngayon, nag-disappear na. Hindi na siya nandun. At ang liwanag doon sa legal opinion na mismo yung DOJ USEC na sumulat nito, ang balita ko si Yusek Chan, the DOJ does not consider an Interpol Red Notice an arrest warrant. Ang liwanag naman. Liwanag, di ba? Sinabi rin na the Philippines cannot deport your own citizen. Ang liwanag ng pagkasabi. Diba? The ICC, again, no jurisdiction. Then the ICC warrant could not have been the basis for the arrest. Kung yung red notice o diffusion is not a warrant of arrest, ang tanong ko, ano ang legal basis ng aresto? Yun na nga. Alam na namin yan. Ang sabi ng gobyerno, yung turnover to the ICC was a surrender. Surrender na po to under Article 17 of RA 9851 and the Rome Statute, walang pakialam sa Rome Statute kasi hindi na nga tayong member. I need to point out that before they can actually surrender PRRD, they have to arrest him to have him in custody. If there was no warrant issued by the court for PRRD's arrest, does that mean that it was an administrative arrest? Was the administrative arrest valid? Was the DOJ or whoever ordered the arrest empowered under 9851 to effect an administrative arrest? Nakakatuwa kasi kanina nabasa ko lang sa dyaryo, tamang-tama, na yung spokesman ng ICC, Dr. Fadi L. Abdallah, Pakinggan nyo. Sinabi that the surrender of former Philippine President Rodrigo Duterte of the ICC to the ICC was a decision entirely made by the Philippine government. And if there is any question about whether it was lawful or not, it will have to be submitted to the judges. So, mismo yung ICC sinabi na ang Pilipinas ang nag-surrender sa takot dating madamay Pangulo. Siguro si Attorney Medina na naman magpapaklolo tayo. Ayan, ito magaling to si Medina. Ano ba ibig sabihin nag-administrative arrest at tama ba na sinuko ng Pilipinas si PRRD sa ICC? Bago yan, alam mo, sana kung naman yung hangarin dito ni Senator Amy, sana ang hirap kasi magsalita no? Pero sana totoo, no? Sana talagang align sa batas, di ba? Align sa batas. Hindi dahil ayoko sabihin na hindi ko hinuhusgahan si Senator Amy. Ayoko sabihin na ginagamit lang niya yung pagkakataon na to kasi di ba, kandidato siya, re-election niya siya. Sana hindi ganoon. Sana mali ako, di ba? Sana mali ako. Sana talagang ginagawa niya to dahil nasa batas. Dahil nasa batas, dahil sila ay mga senator, mambabatas sila, hindi dahil sa re-election niya siya o wala na siyang kapartido ngayon, independent siya, so kailangan niyang pabanguhin ang pangalan niya dahil yung pangalan ng tatay, ng Pangulo, yung kapatid niya, medyo bumababa na yung trust rating. So sana wala tong kinalaman doon sa pagtakbo niya muli sa pagkasenador. 'Di ba? Malinis. Sana mali ako. Kumbaga, sana Senator Amy, talagang ginagawa mo to dahil ito yung naaayon sa batas. Dahil naniniwala ka na illegal yung pagka-aresto kay Tatay Digong. Attorney Medina, pasok. Magandang umaga po, Madam Chair. Thank you for the invitation. Good morning po, Senator Bato de la Rosa. Good morning po, Senator Bongo. Going back to the question, administrative arrests. Actually, the Supreme Court has recently clarified that administrative warrants
for the arrest of non-Filipinos are actually valid. But these Non-Filipinos. administrative arrests apply only to non-Filipinos in Non-Filipino. deportation proceedings, at least from the case decided by the Supreme Court, it involved a foreigner. Diba? Now, we must also take note that in that recent case, that's a landmark case, because in this decision, the Supreme Court introduced an innovation. Historically, administrative arrests and deportation process are purely administrative, no court intervention. But this time, the Chief Justice, who wrote the decision, and upon the suggestion of Supreme Court Justice Marvick Leonen, they introduced a new rule. Under this new rule, even if a person, a non-foreigner, is arrested on the basis of an administrative warrant, they must still inform the regional trial court and wait for the regional trial court to issue a judicial commitment order. Kailangan pa rin ipaalam. There's now a duty on the part of police officers or immigration officers, even when arresting a foreigner, to bring this person to the jurisdiction of the courts. So ano yung ginawa nila kay Tatay Digong? Filipino citizen. Ano yung ginawa nila kay Tatay Digong? 'Di ba? Hindi dumaan. Kung non-Filipino na, kailangan niya dumaan pa din sa due process eh. 'Di ba? Yan yung sinasabi na matagal na nila Attorney Harry Roque, nila VP Inday Sara. Yan yung sinasabi na walang due process yung pagkakuha kay Tatay Digong. So this represents a new trend. If a foreigner should be brought to a Philippine court before he is removed from the country, with more reason that a Filipino citizen should be subjected to some judicial proceedings before surrendered to a foreign government. And as I have explained earlier, from the constitutional level, from the statutory framework, even under international law, surrender of a Filipino citizen without court proceedings may be illegal. That's not just constitutional, that's also statutory, even under international law. In fact, the Interpol Constitution itself requires some due process, the application of Philippine laws, and number two, the application of the rights guaranteed by the Universal Declaration of Human Rights, which includes due process. But thank you po. Attorney Medina, so ano ang nakikita ninyo kung inaamin ng ICC na ang surrender ni dating Presidente Duterte ay isang desisyon na ginawa ng Pilipino na pamahalaan? Anong epekto nun? Ang ibig ba sabihin ay linabag yung kanyang karapatan? Kasi tulad nga ng sinabi nyo doon sa kaso ni Yuen Le noong 2023, bagong-bago pa lamang, talagang kinakailangan, dalhin pa sa RTC yan, meron pang proseso. 7 yata yung requirement. Kung naalala ko, ang dami-daming sinasabi doon na talagang pinagtatanggol ang karapatan mismo ng dayuhan. Eto, Pilipino pa. Ngayon, mismo yung spokesman ng ICC sabi, desisyon niya ng pamahalaang Pilipino. Hindi kami yan. So anong epekto po noon doon sa nangyari kay Presidente Duterte? Yan. Madam Chair, just out of respect for the court proceedings, sige. So as not to be seen as influencing the court proceedings, I will not make my statements in specific reference to the President. If a future issue, a similar issue comes up, okay, a judicial surrender of a Filipino citizen to a foreign state or an international tribunal would be in contravention of Constitution on several aspects, of the revised penal code on several aspects, and international law, not just the Rome Statute, the International Convention on Civil and Political Rights,
the United Nations, the Universal Declaration on Human Rights, and even the Interpol Constitution, if the surrender is upon the request of the Interpol. All this, the entire legal framework when it comes to deprivation of liberty requires court intervention, requires court-level due process. And by court po, you mean local court? Yes po, Filipino local court in this domestic due process. Yan. The entire idea of due process is really can be simplified as follows. The police has no final authority to decide on whether a person should be deprived of liberty. That authority to deprive a person Yan, Torre, makinig ka. will be, or to decide that a person will be deprived of liberty, that is not the authority of the police. That authority is lodged only in the courts of law. The police cannot at the same time be the judge. That's essentially due process and separation of powers. Thank you. Thank you very much. That's loud and clear. Yes. That the Diba? police cannot be the judge in determining the deprivation of liberty of any person. Pero ano yung ginawa ni maliwanag po Torre, yun. di ba? At kinakailangan na maliwanagan sana kung totoo na inaresto si dating presidente sa ilalim ng RA 9851, kung talaga bang administrative arresto, kung nandito sana sila, napaliwanag nila sa atin. Wala at, nagkatotoo at nagkaliwanagan tayo. Pumunta naman tayo sa dako ng ating video. Ito naman si Attorney Delgra, kasi nakita rin natin kung anong nangyari dito, no? Yung video kung saan si Attorney Delgra ini-invoke yung Article 59 at ito ay tungkol sa pagdadala sa local court. Panoorin po natin, pero si General Torre hindi nakikinig. Kaya sana nandito siya para maintindihan natin bakit wala siyang pakialam Alam sa na nila eh. Alam na nila. pagpapaliwanag ni Attorney Delgra. Kaya hindi umatin yung mga yan. Hindi naman lahat, ilan ang hinuli ngayong araw na ito, sir? Sa iba-ibang mga krimen. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat eh. Nag-iisang tao. Ilan ang binigyan ng ganitong... Nag-iisang tao, dami krimen sa labas. Siya kayo namin. Sir, hindi kami humingi ng pabor. Just invoke Article 59. Yan. Bakit hindi yan magawa-gawa? That's precisely the point that I'm saying. That's precisely the point. Please lang, bawal hawakan. Bawal hawakan. Bawal hawakan. Tumayo ko na lang. Bawal The right to hawakan. counsel is something that has to... Yan. Ayun. Article Maliwanag 59. na ang Ayaw pakinggan. ang sinasabi ni Attorney Delgra was Article 59. 59. Why is it na sinasabi paulit-ulit ng DOJ na Rome Statute, ang ICC, Article 59 does not apply? Gusto ko lang ipakita yung certification ng DOJ. Kaya nalilito tayo pa iba-iba. Andyan yung certification ng DOJ. Eto pa, hindi natin maintindihan yung date. Kung makita ni Senator Bato, ang date po niya, yung aresto March 11, na-certify lang yung warrant ng DOJ sa sumunod na araw. Wala na rito sa Pilipinas si dating Pangulo. So, ang certification sumunod sa aresto March 12. Ang aresto March 11, Yes. maalala ninyo. Yung certification March 12. 12. Oh. Pagkatapos, ang sinasite dito, eto na naman, ang sinasite dito, Part 9 of the Rome Statute. Article 59.4, Article 59.7. Nakakahilo po. Kasi ang sabi nila, hindi na nag-a-apply yung ICC at hindi na nga tayo member. Bakit yung authority sa pag-aresto, paulit-ulit na sinasabi kay Attorney Delgra, pati na rin dito sa DOJ circular, na ito ay Yun na. dahil sa Article 59. Diba? Kaya nga, kailangan ipaliwanag nila kasi hindi natin po maintindihan. General Torre also claimed that he arrested
E.S. Medialdea. Makikita natin yan for the obstruction of justice. Ayan, mas kabisado na ni Senator Bato ito kesa sa akin, ha. He admitted that he even handcuffed him. At binasahan pa siya ng Miranda rights, kung maalala natin dun sa video. Kung ganon, kung inaresto niya si E.S. Medialdea to the local court, bakit hindi niya dinala sa presinto o inarestong totoo? Bakit imbes na arestuhin at talagang ikulong, pinadala pa sa Hague? Parang ang gulo. Kasi nung nandito si General Torre, talagang gustong-gusto niya yung Article 125 ng Revised Penal Code kay PRRD. Pero bakit kay E.S. Medialdea, inaresto niya, tapos hindi naman niya kinuha? Imbes, pinasakay pa niya ng eroplano. Nalilito kaya ako. Tama ba yun? Hindi ba pag inaresto mo, ito turn over mo na o ikukulong na? Paano ba ang sistema, Senator Bato? Dapat talaga. Inaresto mo na Hinankap mo na. So, ano pang next move doon? Ha? Kaya nga nakakapag... Di ba pag nakakapanood tayo ng pinoposasan, di ba? Binasahan ng kanila kamo ng Miranda rights, ay diretso na yun, rekta na yun, dadalhin na sa prosinto, sasabihin na lang kung ano-ano yun, di ba? Pero ito, naipadala pa. Naipadala pa sa dahig, di ba? Pinagbiyahin niya. Oo. Tama ba yun? Wala makapagsabi na tama yun. Oo nga. Wala makapagsabi na tama yun, di ba? Nung si General Torres sinabihan, si Attorney Delgra ang susunod na aarestuhin. Ano to? Pananakot ba to? Or talagang sinasabi niya kung anong gagawin niya next? Was he going to arrest him for what? Was Attorney Delgra committing a crime? Wala naman di ba sa video? Nakaupo lang yung tao Tapos, sana totoo to, Amy. Senator Amy. Bakit hindi niya tinuloy yung aresto kay Attorney Delgra? Gusto ko sana siyang tanungin Bakit hindi niya tinuloy kung talagang may krimen na nagaganap ni Attorney Delgra? Dapat, inaresto din niya. Ba't hindi niya ginawa? Tama. Kung wala namang krimen, ba't siya nananakot? Okay. Itutuloy natin to sa susunod, sa mamaya. Pero pag-usapan natin yung nangyayari na yan. Given the fact na alam naman natin na talagang may mali, may talagang illegal yung pagkakakuha. Kaya, Tatay Digong, Ayan ang mga dahilan kung bakit nasa labas yung mga taong bayan doon sa kalye, sa kalsada, nagsisisigaw ng Duterte. Nakakatakot sa totoo lang itong gobyerno na to, to be honest. Kung ang dating Pangulong Presidente Rodrigo Roa Duterte na ipadala nila, walang passport kamo, sabi, naririnig natin, walang passport, na ipadala nila sa dahig, how much more na kayang-kaya nilang gawin to sa mga ordinaryong Pilipino, Vice President ka man, pababa. Kasi nagawa nga nila sa former President Roa Duterte, how much more sa Vice President, pababa ang posisyon. Kayang-kaya nilang gawin yan. So, ibig sabihin, pag ginusto nila, kaya nilang gawin. Kahit na hindi dumaan sa due process, sa batas. How much more yung mga political vlogger, yung mga vlogger na naiipit, di ba? Na pinagkakamalang fake news, hindi naman. Samantalang sa kanila, sa kabilang side, wala namang na-i-invite. Yun ang nakakapagtaka. Yun ang nakakatakot. Di ba? Nakakatakot in a way na parang tsambahan na lang Di ba? O sa ngayon, hindi ka matsambahan, pero sa susunod, baka ikaw ulit, gumulong yung roleta, sa'yo na mapunta. Alright, mga kayang pamangkin, di ba? Yun ang nakakapagtaka. Grabe. Part 2 natin to. Yun ang discussion natin to for today. Sobra sobra. Sana meron pang susunod na hearing. Hindi ko kasi buo pa napapanood to Sana magkaroon ng part 3. Kasi pangalawa to So part 3 na hearing. Para yung maipasa yung mga subpoena at mapilita silang umatin. Diba? Pero halata Halata na. Kung base sa atin, sa pagpinag-uusapan natin, alam na natin halata na nagsisinungaling itong kampo nila sa administrasyon, di ba? Yung mga umatin, halatang may nagsisinungaling sa kanila. Hindi lang natin alam kung sino. Observation lang natin. Pwedeng mali tayo, pwedeng tama. Pero base doon sa mga napapanood natin, hindi naman tayo pinanganak kahapon, hindi naman tayo tanga. Di ba? Matatanda na tayo para sa mga ganitong klaseng pangbubudol, pangloloko. Di ba? Sobra
Sobra yung nakakawalang respeto talaga. Yung ginawa nila kay Tatay Digong. Si Tatay Digong na naman ang nagsakripisyo para sa bayan. Di ba? Kaya lagi niyong tatandaan, marunong kayong tumanaw tayo ng utang na loob doon sa mga taong talagang tinaya nila yung buhay nila para sa bayan. Gaya ni Tatay Digong. Okay, mga pamangkin, maraming salamat sa pagtutok. Part 2 tayo dito sa issue ng bayan nating pag-usapan. God bless po.